Samantala, lumalabas ngayon sa investigasyon ng mga otoridad na isang gaming app ang umano'y nag-trigger sa mga estudyante para gawin po yung mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasabay po nito, tinaya naman ni Vice President Sara Duterte na wake-up call ito sa liderato ni PBBM para palakasin ang seguridad at matiyak ang ligtas na paaralan para sa lahat ng mga mag-aaral sa bansa. Buong detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Yes, Ali, nanawagan nga si Vice President Sara Duterte na sana ay magsilbi na itong wake-up call yung magkakasunod na magkarasan na nangyari sa mga paaralan sa bansa para kumilos ang gobyerno at tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at maging ng mga guro sa mga paaralan. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat magsilbing wake-up call sa administrasyon ang magkakasunod na trahedyang nangyari sa ilang paaralan, kung saan ang pinakahuli ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagkakabahala na anya ang mga pangyayaring ito na nagaganap sa loob mismo ng eskwelahan. Ipinapakita lang anya ng pangyayaring ito ang kabiguan ng gobyerno na makita ang kahalagahan ng intelligence gathering at pagtukoy sa mga banta bago pa man may masaktan o mapatay. Git ni VP Sara dapat kumilos ang gobyerno para tugunan ang seryosong gap sa abilidad na maprotektahan ang mga kabataan. Buwelta naman ni Palace Press Officer Claire Castro sa mga pasaring ng Vice Presidente. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Kasunod ng Tacloban shooting incident, si Senator Robin Padilla isinusulong ang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act at pagbaba ng edad sa criminal liability sa 10 taong gulang. Sa kasalukuyang batas, ang edad 15 pababa exempted sa criminal liability. Sabi ng Malacanang, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang age requirement sa criminal liability. Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin kung ano man na maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po. Ang Philippine National Police, pabor din dito, pero hanggang edad 12 anyos ang kanilang iminumungkahi. The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility. We are thinking 12 years old po. Sa datos aniya ng PNP, lumilitaw na tumaas ang bilang ng mga minor de edad na nasa sangkot sa krimen. Hindi naman po linggit sa kaalaman nyo siguro ma'am na medyo nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. We have as young as 9, ganun po na although not that serious na mga krimen po. Ang isa sa namaril sa San Jose National High School na kinilala sa alias na Nash, nasa edad 14, kaya salig sa batas, exempted siya sa criminal liability. Pero sasailalim siya sa intervention ng Social Welfare Office. Habang ang isa pang shooter na si alias Rod, dahil 15 years old and 1 day na siya, kung mapapatunayang alam niya ang kanyang ginawa, pwede siyang kasuhan at sumailalim sa court proceeding. Sabi ng PNP na impluwensyahan ng mga ito mula sa mga nakita online. Ang Cyber Criminal Investigation and Coordinating Center o CICC ipinag-utos na ang temporary ban sa gaming application na sinasabing nilalaro ng isa sa shooter. Kita natin na yung batang to after mabuli, ang naglabas siya ng frustration, nag-vent out siya ng frustration doon sa isang game called Gore Box. Parang Roblox na Gore Box na mas violent, mas unfiltered yung content. In fact, I have already ordered that this particular application and game be suspended and be blocked from the Philippine jurisdiction pending the investigation.
Ang Gorebox ay isang marahas na video game kung saan binibigyang pagkakataon ang players na gumamit ng mga tools o armas gaya ng baril at matatalas na bagay tulad ng espada para sa destruction ng iba't ibang bagay o pananakit, depende sa lawak ng iyong imahinasyon. May warning naman sa panimula ng game na hindi ito angkop para sa mga bata o sensitive player, pero depende pa rin sa maglalaro kung itutuloy niya ang pagsali rito. Sabi ng PNP, paiigtingin nila ang pagbabantay sa mga eskwelahan. Plano rin nila na magkaroon ng simulation exercise sa mga eskwelahan para maturuan yung mga estudyante at mga guro ng kung ano yung mga dapat gawin sa panahon ng mga kaparehong mga insidente. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, Mads, as usual, ang pamalaan ay reactive. No? Reaction na naman, sige, ibang temporary ban, tapos baka tuluyang ipagbawal later on itong mga apps, no? Online games na ang tema talaga sobra yung karahasan, na tuloy yung mga bata nagiging manhid na dito sa mga sa mga violent acts na ito. So ang pangulo bukas ba sa nagpahayag na bukas nga na kung hindi higpitan ay totally ipagbawal itong online gaming, access ng mga online apps, lalo na ng mga minor de edad. Mads? Yes, Ali. Sa ngayon ay wala pang pahayag yung Malacanang patungkol sa mga ganitong klase ng mga gaming app. Ang binabanggit lang kanina, yung napag-usapan doon sa press briefing, yung patungkol sa mga panawagan na ibaba yung criminal liability para sa mga menor de edad na nasa sangkot sa mga iba't ibang uri na mga krimen, lalo na itong mga marahas na krimen kagaya nung nangyari doon sa Tacloban. Sa panig naman ng CICC, ang sabi ni Asik Boy Paraiso ay tinitignan naman nila, nagmo-monitor sila, pero hindi rin naman kasi kung titignan mo sa dami rin naman kasi talagang hindi rin nila na-check. Ang tinitiyak niya ay patuloy daw yung kanilang pakikipag-ugnayan sa mga social media platform, at yun nga kapag may mga namo-monitor sila o nakakarating sa kanilang mga report patungkol nga sa mga games na mararahas, kagaya na lang yun na balita dati yung sa Roblox, yun naman ay agad silang kumikilos. Oo. May mga bansa na nga, tulad na nabanggit ni Alex kanina, di ba? Nandiyan na ang Venezuela, Uzbekistan, China, Iran, at ang Kingdom of Saudi Arabia. Ay talagang merong restrictions o tuluyang pinagbabawal itong mga violent games na ito na may access ang ating kabataan. Ituloy ko na yung tema ng pagkukulang ng ating pamahalaan, kaya merong mga insidente ganitong nangyayari. Itong kakulangan pa rin kasi naayon sa batas na bawat lalawigan dapat ay meron itong bahay pag-asa para dito sa mga menor de edad na to ay for rehabilitation, nagkakaroon ng intensive na intervention para lalong-lalo na yung mga wala pang 15 taong gulang at na sila ay ma-rehabilitate. Kanina ba na pag-usapan yan? Kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapatupad yung batas na kailangan bawat lalawigan. Noon pinag-utos na ng ng DILG na itong mga LGU magkaroon ng kanya-kanyang bahay pag-asa para sa rehabilitasyon ng ating mga menor de edad na children in conflict with the law. Kanina ba napag-usapan yan, Mads? Yes, Ali, naku, hindi rin napag-usapan yung patungkol sa bagay na yan. Pero sa isang interview, sinasabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, actually, kung maririnig mo yung sinabi niya, parang lumalabas kasi, kumbaga, parang batuhan ng sise dahil yung bahay pag-asa, yan daw ay dapat na initiative din ng mga LGU. At ang trabaho ng DSWD ay mag-supervise at i-regulate yun. Parang sa ating pagsasaliksik, di naman kasi napopondohan. So itutuloy-tuloy natin yung tema ng pagtuturo na kung sino na talaga, kung kanino natin maisisisi ito na yung ating mga menor de edad hanggang ngayon, maari pang maglaro nitong mga marahas na mga online games na ito, wala pa rin mga nasa batas yun na kailangan magtayo ng bahay pag-asa. Baka hihinto na ako dito, Mads, at magpapasalamat na ako sa iyo. Madeline Villar Moratillo, nag-uulat live.